kami po muling tumutulog sa intro ng habag. At hiningi po namin sa Banal Espiritu ang iyong gabay, patnubay, pagbibigay po sa amin ng divine inspiration, that we might be able to understand and even grasp spiritual things, and without you, we cannot do something to improve ourselves about spiritual things. So, Holy Spirit of God, we need you, and you're the one who guides us unto all truth. You're our best teacher. At kasangkapan niyo po ay akin itong inialay sa iyo ang kanyang buong katawan na kayo naman po ang gagamit sa kanya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat. Lahat po na nandito sa bulwagang ito ay mga recipient na may kagalakan ang puso upang sa kanya po ay tanggapin ng maluwag at buong puso amin pong i-adapt sa aming buhay habang kami naghihintay sa iyong pagdating ng Panginoon Kristo. Sa iyo lahat ng kapasalat karangalan sa araw nito, sa pangalan niyo ay Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay, tayo po ay pwede na makaupo. Now, sa atin pong nakaraang pag-aaral ay atin pong tinalakay ang tungkol po sa lugar ng impyerno. At alam natin na ang lugar na to ay hindi masyadong pinaniniwalaan ng maraming tao. Bagamat may ilan na naniniwala, pero hindi lahat po ay sila ay tawag doon, naniniwala na ang impyerno ay totoo. So, they're just imagining that about the lake of fire is just a head knowledge. Kumbaga, isang kaalaman lang na parang tradisyon na alam ng tao na mayroong salitang ganon, pero in reality, they don't even really believe that the lake of fire is really happening and is really active. Hanggang ngayon ay aktibo siya at ito ay totoong lugar. Hindi po siya isang imagination or isang turo lang na parang gaya halimbawa ng ating inaaral sa mga literature, mga sinulat halimbawa ng mga taong sikat sa literature, gaya halimbawa ni Shakespeare and so on, parang ganon. Ang impyerno po ay hindi ganon. Isa po siyang totoong lugar. Kung ano itong lupang ito, totoo at pinaniwalaan ng mga tao, so ang impyerno, ganun din po siya. Isang totoong lugar na tunay na kung ito ay mapuntahan o ang destinasyon ng tao ay pumaroon sa impyerno, ay talagang kakilakilabot po. Hindi niya po maiisip sa tanang buhay niya sa lupa na ang impyerno pala ay talagang totoong lugar. Gaya po ng lupang atin pong tawag doon, dito tayo nag-exist, dito tayo nakatira sa mundong ito, ang impyerno ganun din man po siya. Well, ano po mayroon sa impyerno? Kumbaga, sino-sino po ang mga tao na sila ang mga, kumbaga, ang tawag doon, mga candidates or bahagi. Sila yung mga tao may bahagi sa impyerno. Well, noong nakaraang pong linggo, nabanggit ko po sa inyo ang ilan. Gaya halimbawa sa mga Kristiyano na mga backslider. Nakapagtataka na ang impyerno pala ay hindi lang para sa mga makasalanan, kundi dun po sa mga sining Kristiyano. Yung mga Kristiyano na parang malahininga, malamig. Kunyari sila yung mga Kristiyano pero sila po ay mga nandalamig. So they are compromising Christian. Sila po ay kompromiso, kumbaga doble kara. Pwede sila sumimba at nanalangin sa Diyos at sila nagpupuri sa Diyos. At the same time, sila din nagpupuri kay Satanas. At sila po ay, kumbaga, naniniwala sa mga doktrina ni Satanas. Ano po yun? Yung mga doktrina ni Satanas. Ang dami. Sa banal na kasulatan ay mayroong sinasabi rito tungkol po sa mga paniniwala ng tao tungkol sa mga bagay na hindi dapat na mangyari. Kaya halimbawa, sa aklat ng Timoteo, atin pong mabasa ang ganito. Kung mayroon po tayo mga Biblia, ay pwede nyo akong sundan sa 1 Timothy chapter 4. Ito isang warning ng Lord. Sabi rito, now the Spirit speaketh expressly, inihayag po ng Banal Espiritu, that in the later times, sa huling araw
sa panahon natin ngayon, tumutukoy. Okay. Some shall depart from faith. Tamo ha? Marami po ang tatalikod sa pananampalataya. Ang iba ay tumalikod sa pananampalataya, giving heed to seducing spirits. Sila ay nakikinig sa mga pandaraya ng demonyo and doctrines of devil, sa mga turo ng diablo. Sino ho sa inyo Tagalog Bible? Pwede ho bang pakisuyo? Pakibasa po ng verse 1. Second ay 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ano ho nakalagay? Timothy. 1 Timothy 4:1. First Timothy. Ano nakalagay? 1 Timothy chapter 4 verse 1. Mm-hmm. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa aral ng demonyo. Well, seducing spirits. Not only seducing spirits, but devil's doctrine sa mga aral ng demonyo. Yun po yung nakalagay dito sa akin pong King James Version. Not only seducing spirits, doon sila makikinig, and doctrines of the devil. And verse 2, tuloy natin sa verse 2. Speaking lies in hypocrisy, mga mayayabang sila, tayog yung mga sinasabi, pagpaibabaw, kumbaga, heaving their conscience seared with hot iron. Baga, nahiruhan na sila sa kanilang konsensya na parang hirong bakal. Kumbaga, pag-aari talaga sila ni Satanas. Wow. Mababago pa kaya ang gatong klase ng mga tao. So, himala ng Diyos at Diyos na lang ang nakakalam sa kanilang sitwasyon. And verse 3, ipagbabawal ang pag-aasawa. Okay? And commanding to abstain from meat. May mga grupong ganito. Binabawal mag-asawa pero hindi nila binabawal ang free love. Okay. So, commanding to abstain from it, which God hath created to receive with thanksgiving of them which believe and know the truth. So, ito yung nangyayari. Ano ho ang pinupunteriya ko rito? Well, sa huling araw, sa panahon natin, ito na yung panahong tinutukoy. Sa Biblia ay maraming mga wickedness na ginagawa ng tao. Ang ating pong punteriya ng pag-aaral ngayon ay sino ba ang klase ng mga espiritu at tao na pupunta sa impyerno. So yan po yung sinisintro ng ating pag-iisip. Ang tanong pa, ang sunod na tanong, saklaw ba ng paghahatol ng Diyos yung mga evil spirits? Yes. Sapagkat sakla po ng Judas at maging sa Pedro ay nasabi roon na nakareserba o ang mga evil spirits ay di-preserve for the judgment of God para po sa paghahatol ng Diyos. No exempts. Pati si Satan himself ay doon po siya didestino sa lake of fire. Now, ang tanong ay, mararamdaman pa ba ng espiritong ito ang sakit? Ang paghihirap? Yes, of course. Bakit kamo? Kasi sila din man ay may quality of being a person. At bilang isang person ay meron silang pakiramdam. Meron silang nararamdamang sakit, kumbaga. As of now, ang mga espiritong ito ay they are not subject to any physical limitation. Wala po silang limitasyon gaya ng tao ngayon sa physical na tayo may limitasyon. Spirits has no limits when it comes to their life or their spirits. Yun nga lang, they are no longer in physical form. But, ang senses, meron po silang senses. Kaya, ang mga espiritong ito ay makakaranas ng paghihirap at sa kaparusahan ng ating Panginoon. Now, sa Bagong Tipan ay maraming verses na tumutukoy patungkol po sa mga tao na ganito ang kanilang mga sistema ng buhay at sila ay hindi exempt na makaparoon sa impyerno. Meron pa akong grupo na sinalihan at ako po ay isa sa diloob ng Lord na magbahagi sa kanila ng Word of God. Ito po ay tuwing Biyernes.
ng madaling araw. Ang tawag po sa grupong ito ay Down Watcher groups ng mga Kristiyano. Iba't iba kaming fellowship. Hindi lang taga-Kristiyano ko, iba't ibang fellowship sa buong Pilipinas maging sa abroad. Now, isa pa ko sa naka-assign na nilagay ng Lord na speaker nila o nagtuturo tuwing araw po ng Biyernes ng madaling araw. Naibahagi ko ito sapagkat hindi po nagkataon na yung ating pinag-aralan ay yun din po yung paksa na dinadala po sa kanila sapagkat halos isa lamang po yung paksa na ating pong tinatalakay. At ang iba sa kanila, pag araw ng linggo ay naka-subscribe or sila ho ay sinusundan ko lang pag-aaral na to. Now, sa amin pong pagdidiscuss, gaya ngayong umaga, ay pwede ko muling i-relate sa inyo ang tungkol po sa mga tao o mga espiritu na sila po ay may bahagi sa lake of fire kung hindi mababago ang sistema ng buhay. Romans chapter 1, malinaw na sinabi ni Pablo. Ang Book of Romans ay sinulat ni Pablo sa inspirasyon ng Banal Espiritu to warn the Church of God na iglesyang ito ay considered as Gentile church. Subalit, they are no longer Gentiles in the presence of God but because they are Christians. Sila yung mga Kristiyano. Tinubo sila sa dugo ng Pastor Kristo, pinatawad sa kanilang kasalanan. Kaya nagbigay si Paul ng warning sa kanila. Sa Romans chapter 1, verse 28, ito po ang salita. And every as they did not like to retain God in their knowledge, ayaw lang magpatuloy na kilanlin ng Panginoon o ang Diyos. And God gave them over to reprobate mind to do those things which are not convenient. Hinayaan sila ng Diyos o pinahintulutan o God let them to do those evil things. Dahil reprobate nga eh. Kumbaga, yan talaga yung panlambuhay. Ayaw nila sila kumilala sa Diyos. Sa ibang mga talata pataas, ay malalaman natin na hindi na nila kinikilala ang Diyos. Kaya, hinayaan na lang sila ng Diyos at hihintay na lang ng Diyos na dumating yung araw ng paghahatol. Ito po, verse 29. Ang buhay ng mga taong ito ay ganito. Filled with unrighteousness. Puno sila ng kalikuan. Puro na lang kasamaan ang nasa isip ng mga taong ito. Fornication. Pakikiapid. Ano ba itong fornication? Anong kaibahan ng fornication sa adultery? Adultery ay tumutukoy sa mag-asawa. Na ang isa ay nagkakaroon siya ng sideline, kumbaga sa ibang opposite sex. So, ang kaso doon ng kasalanan ay adultery. Kasi ikaw ay kasal eh. Subalit ikaw ay sumira sa kontrata ng mag-asawa at ikaw ay nakikirelasyon sa ibang opposite sex. So, yun po yung adultery. Fornication. Anong fornication? Ito ba ay pwede mangyari doon sa mga mag-asawa? Pwede. Kung ikaw ay makikipag-relasyon sa mga tao o sa mga opposite sex na sila ay mga single. So, ang mga tao, mga single, kaya mga dalaga at binata, na nagpa-practice ng free love, delikado po, sapagkat yun ay pumapasok sa kanyang buhay, yung practice ng fornication. Ano ba yung fornication? Pakikiapid. Kasama na diyan yung mga panoorin tungkol sa mga sexual activities, gaya ng pornography, Pornhub, mga ganun. Yung mga babasahin na tungkol sa sexual activities. So, fornication. Sa mga dalaga at binata na nagpa-practice ng free love, palitan ng mga kasintahan, mga kalaguyo, mga ganun. Free love. Yan ay pumapasok sa fornication. And about adultery, ang adultery ay sa mag-asawa na damage or nagkaroon ng breach yung kanya pong relation as marriage couple. So, yung pumapasok pong adultery. Sabi ito fornication, wickedness and covetousness. Ano bang covetousness? Noong nakarang linggo, nabanggit ko po yung mga tithes and offerings na hindi nagbibigay ng tithes and offerings, kandidato po sila sa impyerno.
Pumapasok po kasi sila sa covetousness. Ano yung covetousness? Pag-imbot. Inaangkin mo yung bagay na hindi iyo. At ito ay kinukuha mo, hindi iyo. Parang robbery na, ang robbery o pagnanakaw, pag-imbot din po yan. So, when you're not giving your tithes and offerings, then you're entering or practicing the sin of covetousness. So, ito po siya. Covetousness, maliciousness, puro na lang utak ay puro kasamaan at puro kung ano ng mga naiisip na kasamaan. Full of envy, murderer, o murders, pagpatay. Debate, deceit, malignity, and whispers. Pati yung mga chismosa ng tawag natin yung mga marites. Yan. Ang hilig-hilig nila. Magang-maga, hindi pa nag-almusal. Ang almusal agad ay mga marites. Chismisan, kanga. Backbiters. Walang ginawa kung hindi lapastanganin o pasalain, siraan, yung kapwa. Mga backbiters. Kumbaga, pagharap mo, maganda sinasabi. Pagtalikod, ayan. Ukab na yung likod mo, kung mga sagang tao. Dahil sa kung ano mga paninira ang sinasabi sa iyo, na ikaw ay wala sa harapan. Kumbaga, backbiters. Sabi ito, haters of God. Galit sila sa mga bagay tungkol sa Diyos. Despiteful. Wala talaga silang turing proud, mayabang, boastful. Masyado silang mayabang, proud, mapagmataas. Inventors of evil things. Sobra silang andalidilan na mag-imbento ng masamang bagay. Turuan mo ng pabuting bagay, ayaw sundin. Yung hindi mo tinuturo, yun ang ginagawa na masama. Sabi ko nga sa mga po ko, alin pa yung hindi tinuturo sa inyo, yun ang ginagawa nyo. Yung tinuturo sa inyo, ayaw nyong gawin. Anong tawag doon? Sa Bible, ang tawag doon, mga inventors of evil things. Creator of evil things. Delikado to. Hindi pa yan. Sabi rito, and disobedience to parents. Kaya ako'y sa aking mga apo, nagagalit ako, masyado akong naging, yung temper ko ay kung minsan nawawala eh. Pag narinig ko sa mga apo ko na wala silang modo sa mga nakakatanda, galing mag-init ang ulo ko dyan. Mga disobedience to parents. Now, ito yung nangyayari sa mga panahon natin ngayon. At talagang talamak yan sa mga kabataan ngayon. Hindi sila marunong matakot kahit sa mga otoridad. Yan yung sistema ng mga kabataan mayroon ngayon. Yan ang mismong buhay ng mga kabataan ngayon. Kaya delikado yung mga bata, yung mga kabataan na mga murang edad, na hindi po sila nakikinig sa aral ng Diyos. Kasi hindi nila alam na itong ating pinag-aralan ito, totoo talaga pala. Hindi po siya knowledge. As a personal experience, and ito ay totoong mangyayari sa buhay nila. So ngayon pa lang, sa mga kabataan, maging sa aking mga apo, inaalahanan ko sila. Kung sila nakikinig ngayon, maging seryoso ka kasi hindi mo alam ng personal mong buhay, ito ang tatahakin mo. At pagka itong tinahak mo, kandidato ka sa impyerno. At forever yun. Wala nang pugnawan nyo ako doon. At ang sakit sa buhay mo at paghihirap ay forever talaga. Now, sabi verse 31, without understanding, wala silang unawa. Covenant breakers, mga labagista. Kung alin yung hindi mo dapat gawin, yun ang ginagawa. Kung alin, sabi nga ng mga Pinoy, kung alin to daw yung binabawal, yun ang masarap gawin. Mga covenant breakers. Hindi sila marunong tumupad sa usapan. Hindi sila marunong makinig sa kung ano yung mga rules and good manners. Okay? Without natural affection. Walang katutubong pag-ibig talaga. Implacable, unmerciful. Now, verse 32. Who knowing the judgment of God, alam mo ang hatol ng Diyos, that they which commit such things are worthy of death. Ang linaw. Ang gumagawa ng katong bagay ay narapat sa kamatayan. Not only to the same, but have pleasures in them that do them. Nako.
Mas nagyayabang pa eh. Yung kasamaang ginagawa, nagmamayabang pa eh. Alin pa yung mabuti, yun ang ayaw sabihin sa kapwa. Alin pa yung mga kahampugan, kayabangan, yung mga masamang bagay, yun ang gusto-gustong ibida sa kapwa. Yan ang buhay ng tao. Sabi ng ating nabasa ngayon, yung ganitong klase ng buhay ng tao ay narapat sa kamatayan. Alam nila yung paghahatol ng Diyos, pero hindi nila nakamdanganan. Nakakawawa po, ano? Yan ang sistema ng buhay ng tao. Isa pa, tanda natin, ang aklat ng Roma ay hindi tumutukoy sa mga sinners. Ang pinaalalahanan nito ay mga Christians. Kaya sinulat ni Paul ito sa Roma dahil ang iglesyang nasa Roma ay Gentile, mga hintil, mga pagano. So, bilang mga pagano, sanay silang mabuhay sa ganung klaseng buhay ng tao, sa ganung klaseng mga pang-ugali. Nagbigay ang Diyos sa kanila ng warning through Paul na ang ganitong klaseng sistema ng buhay dapat iwasan. Kasi kung hindi, talagang walang patutunguhan sila kundi ang paghatol ng Diyos. Isa pa, hindi lamang taga-Roma, kundi ang iglesia ng Diyos na sa Galatia, sa Asia Minor. Same thing sa ating mga Pilipino, dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay considered as Gentile world. Isa tayo sa mga hintil sa mundong ito. E di ano bang ibig sabihin ng Gentiles o mga pagano? Pag hindi ka dugong Hudyo, ino-consider ka na ikaw ay Gentile or pagano. So ang Pilipino ay mga pagans. Bilang mga pagano, gaya po ng Roma at gaya po ng Iglesia sa Galacia, ay ang buhay ng tao, pag walang Diyos, ay ganoon talaga ang pool ng buhay. Maswerte tayo mga mananampalataya dahil nakakarinig tayo ng itong aral. Kasi kung wala itong aral na to, wala natin alam. Akala natin ay impyerno ay sadya lang. Hindi natin alam na totoo talaga pala. Kaya kapatid, kung hindi nakakarinig sa umagang ito, at alam mo, sa'yo narinig ngayong umaga na totoo, ngayon pa lang, binibigyan ka na ng Diyos ng napakalaking pribileyo at napakalaking tsansa para baguhin mo ang sistema ng buhay mo. Kasi kung hindi, walang ibang masisisi kundi ikaw rin. Abot-abot ang pagsisisi mo pag lumangoy ka na sa apoy sa impyerno. Lumubog ka sa putik at apoy, wala nang second chance. Yun ang tinahak mo eh. Kaya ngayon pa lang, habang ikay buhay, meron ka pang tsansang magbago ng sistema ng buhay mo. Now, nabanggit ko nung nakaraan na hindi alam ng maraming mga bata. Kaya delikado itong mga apo-apo natin eh, itong mga kabataan eh. Ang akala nila, yung internet ay maganda talaga, internet connection. Ginagamit ito ng Diyos, ginagamit ito ng demonyo. Kamat, hindi pa kamo pag ginamit ito ng demonyo. Lahat halos ng mga kabataan, maging Kristiyano, nabibiktima nito. Ano yun? Yung mga games. Ano yung mga games? Yung mga Digimon, yung Mercenary, ano pa? Ang daming mga games na yan eh. Ramdam mo naman kung mga games na yan ay demons inspired. Kasi habang pinapanood mo, games mo yan, nag-create sa sarili mo ng inis, ng galit, ng rebellious spirit. Kaya yung mga bata, pag sila ay mahihilig sa games at inawat mo yan at tinutusan mo galit, nakikreate na sa kanilang puso yung image, yung espiritu ng galit, ng rebellious spirit kasi sa kaka-games nila. Not knowing nitong ginagames nila dito sa lupa, ikaw yung naglalaro. Pagdating sa impyerno, ikaw na ngayon ang paglalaroan nila. Totoo na pala sila. Akala mo, image lang yan dito sa computer na ginagames sa tao. Nabalik lang pangyari, pagdating sa impyerno, totoo talaga pala sila. Wala silang gagawin kundi paglalaruan ka. Anong ginagawa mo sa computer, sa games, yun ang gagawin nila sa'yo pag ikaw napunta ng impyerno. Kaya kapatid, ngayon pa lang, maghunos dili ka na. Bigyan mo ng tsansa itong mga batang ito na matuto sila sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi ka nakinig, sigurado na. Sigurado yan. Kaya sabi ni Angelica Zambrano, sa Panginoon, bakit ang mga batay nahuhulog parang buhangin na ginagano no? Ang nalalaglag ng parang buhangin talaga. Segundo, ang daming mga bata nag-uunahan sa paghulog sa bangin, sa apoy. Sabi ni Angelica Zambrano, Panginoon, ba't ang mga batang ito nandito? Anong dahilan? Sila, sa lupa, walang ginawa kung hindi mag-game sa computer.
ang hindi nila alam, totoo yung mga demonyo yan. Kaya pagdating doon, itong mga ginigames nila, doon sa computer o doon sa cellphone, pagdating pero totoo talaga pala, may buhay itong mga demonyong ito. At sila ang pinarurusahan doon. Eh wala na. Huli ng lahat. Kaya sabi ng Panginoon kay Angelica Sembra, ipatotoo mo ito sa buong mundo, sa mga kabataan. Sabihin mo sa kanila na magbago ng buhay at huwag ang gugulin ang panahon sa mga games ng demonyo. Kasi sila ay pupunta na impyerno. Now, Galatians chapter 5, Christian pa rin ang pinapatungkulan nito. Kaya ang aklat ng Galatia ay malaking tulong sa ating mga Kristiyanong Pilipino bilang mga pagan sa pagan world. Kaya naman, hindi na tayo pag-ano, siyempre, tayo yung mga mananampalataya na eh. Dahil nabasa na nga natin ang salita ng Diyos, ang Word of God, kaya na-transform na yung buhay natin. Kaya lang may paalala sa atin. Galatians chapter 5. Simulan natin ang verse 13. Sabi rito, mga kapatid, yaman kayo tinawag sa kalayaan. Huwag ninyong gamitin ang kalayaan ito para magkaroon ng layunin o masunod ang ating mga pita ng laman. But by love and serve one another. Sa halip, yung paglilingkod sa bawat isa at pag-iibigan sa bawat isa. Spiritual love ang tinutukoy dito. Agape love. Hindi po yung devilish love. Hindi rin yung platonic love or parental love lamang. Well, verse 14. For all the law is fulfilled in one word, even thus, thou shalt love thy neighbor as thyself. Nauwi po ang lahat ng utos at salita sa isang salita lang, tungkol po sa pag-ibig. Kaya sabi ito, ibigin mo yung kapwa gaya ng sarili. Paalala po sa church ito, ha? Ayaw, sabi rin sa verse 15, kung kayo ay magkagatan at maglalamunan, magsasakmalan, isa-isa, mag-ingat kayo kasi mauubos kayo. Ano ibig sabihin ito magsakmalan, magkagatan? Ibig sabihin siraan, inggitan. Hindi mo wala yung sama ng loob, yung inggit, yung pagtatanim ng sama ng loob. Kasi ito yung buhay ng tao na makalaman, na hindi na transform spiritually. Kaya pagdating sa verse 22, ito yung dapat na marka sa buhay ng tao na nasa Diyos, yung bunga ng Espiritu. Kaya pag wala siyang bunga ng Espiritu, kung ano nakalagay sa ating binasa ito, verse 17, hanggang 21, ito yung magiging buhay ng tao. Now, maraming Kristiyano, ito pa rin yung buhay nila. Kaya paalala ng Pasulatan na tayo ay maghunos-dili sa ating sarili, huwag tayong magkagatan, magsiraan, magkismisan, mauubos tayo. Anong mauubos? Lagas. Ang iglesia. Wala nang pupunta at dadalo sa gawain kasi ganun pala yung nasa loob doon eh. Puro chismes, puro siraan, puro agatan, puro ganun na lang. Diba? Now, verse 16. This I say then, sabi ni Paul, payo niya, walk in the Spirit. Ibig sabihin na walk in the Spirit, mamuhay ayon sa Espiritu, and ye shall not fulfill the lust of the flesh, upang huwag natin masunod ang kahanan ng laman. Bakit kamo? Verse 17. Dahil yung laman natin ay laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. At ang dalawang ito ay magkalaban sa isa't isa. Kaya hindi nyo magawa ang mga bagay na dapat nyo magawa. Bakit? Ay kapag kasi mas matimbang sa iyo yung laman, ibig sabihin wala kang pakialam sa bagay na espiritual. Kaya yung aking mga apo na nakakaintindi na, pinapayuhan ko hanggat mari, tigil-tigilan nyo ang iyong ginagawa sa mga bagay na papunta impyerno. Kasi kasuhin mo ang mga bagay na magsisave sa'yo upang ikaw ay marikas. Kasi kung hindi, at hindi magbabago ang buhay mo, puro makalaman ang nasa isipan mo. Kaya hindi natin magawa yung mga bagay na paglilingkod. Lagi na sila parang pako na laging martilyo, kailangan pokpok para sila ay matoto. Maharap-hirap yung ganun. Bilang mga taong mayroong spiritual senses at mayroong sentido común. Sabi rito, dapat nating malaman at mapag-aralan na ang dalawang ito, laman at espiritu, naglalaban. Ano ang kawawa sa atin? Yung ating kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Nagiging battlefield ng laman at espiritu eh. Ano ba yung kaluluwa?
Ay di yung mga senses natin, kung saan ang gusto mo, ay itong pakinggan mo, itong naramdaman mo, ito yung gusto mo. Yung limang pandama. Pandinig, pangamoy, panlasa, pandama, ano pa? Mata, paningin. 5. Itong 5 senses ito, pati ng buhay mo, puso mo, damdamin mo, kasama sa kaluluwa. Yan ang hinihila ng laman at ng espiritu. Pag matimbang sa iyo ang laman, delikado yan. Pupunta ka talaga ng impyerno niyan. Mas medyo maganda-ganda kung mas malamang yung spiritual kaysa sa laman. Kaya sabi ni Paul, ang dalawang ito naglalaban upang hindi nyo magawa yung mga bagay na dapat nyo gawin. Sapagkat ang pinapatnubayan ng espiritu ay wala na sa ilalim ng kautusan. Dahil ito yung gawa ng laman. Hayag ang gawa ng laman. Adultery. Nabanggit uli ang adultery dito. Ba't kasi ito nauuna talaga sa lahat? Adultery at fornication. Kasi ang Gentile world, hindi gaya ng mga Hudyo na medyo, ano pa sila kumbaga, nag-iisip muna sila bago gumawa eh. Ang Gentile world kasi, gaya natin, mga pagano, wala eh. Nagkalat dyan sa kalye ang mga babaeng mapang-akit at talagang nangaakit talaga. Tapos pagka sinaling mo, galit, kakasuhan ka. Saka nakita na, naglalakad sa kalye, ang suot na short ay kita ng kuyukot. Nagdamit nga, hindi tapos, kita ang puso. Halos itong dibdib, luluwa yung kabyak. Tapos pag siya ay ginawa ng mga lalaki, gagalit. Bakit ka nagsuot ng ganyan? So, kaya ang unang binabanggit ng Bible, fornication at saka adultery. Matindi nga sa New Testament eh. Titigan mo lang yung babae yung opposite sex na may pagnanasa, nagkakasala ka na ng adultery or either fornication sa kanya, sa harapan ng Diyos. Yan ang matindi. Sa Old Testament, hanggat hindi mo ginagawa, hindi consider na kasalanan. Sa New Testament, iba eh. Tingnan mo lang, titigan mo lang yan. Sigurado ka. Pumapasok ka na sa adultery or other fornication. Okay. So, sabi rito, hayag ang gawa ng laman. Paiti apid, pangalunya, uncleanness, lahat ng karumihan. Lasciviousness, katakawan. Takaw sa bisyo, takaw sa kung ano-ano, pati yung mukbang, gustong-gustong panoorin at gustong gayanin din. Katakawan niya eh. Diba? Adultery, witchcraft. Itong witchcraft, no, kasama itong mga anting-anting dito. Tulad ng nagang manaraw. Alam ko, sa mga kabitinyo, mahihilig sa mga anting-anting kasi nakakausap po yung mga matanda eh. Mahilig din, hindi lamang po ibang probinsya, lalo sa Kabisayaan, at hindi lalo sa Visayas. Sa Visayas, ang matataas ang alam tungkol sa sorcery. Yung mga, ang tawag ay, magbabarang, di ba? Pati yung pagkain, nilalagyan ng lasong. Nang makakain mamamatay ang tao. Mayroong 24 oras, patay ka. Mayroong 7 years, bago ka mamatay. Mayroong 7 months, linggo, bago ka mamatay. May ganun. Kasama yan dito sa witchcraft. Okay. And sabi rito, hatred, variance, emulations, wrath, galit, puot. Anong pagkakaiba ng galit sa puot? Sa biglang pag-iisip, parang parehas lang eh. Ang puot, nagalit ka. Ngayon, yung galit mong yun, hindi na alis. Dala-dala mo yan hanggang kamatayan. Delikado yan pag Kristiyano ang may attitude ng ito. Yung sama na niyang loob, yung pagtatanim niya, hindi na alis. Yan po yung tinatawag na wrath or puot. Hindi masamang magalit. Kasi ang Bible o ang salita ng Diyos, hindi laban sa tao na normal na nagagalit. Sabi na nga sa Ephesians
magalit kayo, pero huwag kayong magkasala. Ibig sabihin, pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala. Pwede ba mangyari yun? Oo. Nagalit ka. Ang Pasok Kristo nagalit din, di ba? Pinaghahagupit niya yung mga tao doon sa kapilya na ginawang palengke, bentahan ng mga hayop doon sa loob ng church, sa bungad ng church. Nandoon yung mga businesses. Pinagkagaruti sila ng Pasok Kristo. Pero ang tanong, nagkasala ba siya? Hindi. Nagalit siya, pero hindi siya nagkasala. Paano yun? Yung mga pinagkagaruti niya. Pinakita niya ng Diyos ay hindi natutuwa sa mga gumagawa ng kasalanan. Ang tawag doon, righteous indignation. Galit ng may katuwiran o matuwid na pagkagalit. Righteous indignation. Ganun ang nangyari. Pero yung galit na nagtatanim ka na sa manloob at sabi mo sa iyong sarili, oo, hindi lang tayo ngayon, habang ikay nabubuhay, ako'y nabubuhay. At hindi tayo makita. Sigurado, may paglalagyan ka sa akin. Yun yung ganung mga salita. Ibig sabihin, puot yun. So, palala ng salita ng Diyos sa mga Kristiyano kasi ang Galatian ay church ito na pagano. Binibigyan sila ng warning. Huwag na huwag tayo magkaroon ng ganitong klase ng buhay. Puot. Alright? Hatred. Okay. Wrath. Parehas to eh. Hatred at saka wrath. Galit, puot. Kaya lang, matindi itong hatred na to eh. Kasi ito yung sama ng loob. Hanggang kamatayan nata, dala-dala yan. Kaya sabi ko sa Kristo, magpatawad kayo upang kayo patawarin. Kasi kung hindi kayo magpatawad, mas maiginam sa iyo, iwan mo muna ang iyong sakripisyo sa harapan ng Diyos. Pumunta ka roon sa taong may atraso ka roon o may atraso sa iyo at magpaliwanagan kayong dalawa bago ka bumalik sa pagkipag-unay sa akin. Sabi ng Panginoon Kristo. Okay. So, strife. Ano yung strife? Yung pagtatalo hanggang sa kayo'y magkagalit. Sedition. Pandaraya. Herses. Anong herses? Yung mga turo na hanggang ngayon, Kristiyano na eh. Ang gusto pa rin eh, sundin yung mga alamat, sundin yung mga, ang tawag doon? Pamahiin. Mga kwentong kung anong walang katuturan. Herses. Maraming Kristiyanong ganyan. Turo ng demonyo yun eh. Devil's doctrine. Ang mga pamahiin. Bakit devil's doctrine? Halimbawa, naglalakad ka sa gabi, bigla may tumuwid na pusa. Hindi mo alam na yung kapitbahay doon pala, may pusang itim na alaga. Itim na pusa mo doon. Yus! Magkukus ng ganun. Ang tanda. Bakit? Panganib daw yun. Masama daw pangitain yun. Mga pamahiing wala sa ayos. Paglilinis ang bahay, gabi, nagwawalis. Shhh! Huwag kang magwalis. Reset yan. Pinalalayas mo ang grasya sa bahay. Bakit? Sino ba nang bibigay ng mga blessing na yan? Hindi naman tao, hindi ang Diyos, di ba? Benepisyo ng grace yan. Ang mga pagpapalang yan. Lalo kung may patay, opo, ang daming mga lumalabas pamahiin dyan. Pambira. Ang dami. Tulad na lang sa amin. Di may bukid kami. Ang maisa namin 3 hektarya. De, araw na to, maghahasi kami. Gagawin nung mga matatanda, mauuna siya. Aga-aga, dilim-dilim pa. Sinusundan ko ngayon. Sapagkat 10 taon pa lang, ako nag-aararo na. Sundan ko, ano gagawin ng tandang ito? Dala-dala siyang bili, oh. May puso na saging. May asukal. Kung ano. Tapos habang siya nagtatanim, panay ang usal niya. Hindi ko na marinig. Hindi ako makatiis. Pagtalikod niya, sinundan ko. Sabi ko, Lo, anong dahilan? Bakit ganun? Shhh, hindi ka maingay. Masyado ako sa sinong. Sabi ko, hindi ako kaya, hindi ko malaman to. Lo, ano ba dahilan? Bakit ganun? Alam mo, kaya ako ginagawa yun, para yung mais natin, pag kinain matamis, kaya masukal. Puso ng saging, para ganun siya kataba. Wow! May ganun. Wala naman. Hanggang ako'y naawat na sa pagbubukid, wala na ako nakakita ang puso mais sa kabinte kasi laki ng puso. Wala naman. Kung ano yung binhi mo, yun talaga magiging
bunga nun. Isa pa, mumurahin niya pag yung mga magtatanim, yung mga nagtatanim mais sa tubling, ay maingay, nagtatawanan. Ay siyempre, mga kabataan, dami. Panay ang higit-hika ba? Hoy, huwag ninyong gawin yan. Tahimik mga kabataan kami. Sama ako dun eh. Ba't kaya? Tapos tinanong ko rin siya, bakit galit na galit? Halos paluin kami. Ay, yung bunga ng mais, bungi-bungi. Tawa ka ng tawa eh. Bilang trabaho talaga ito. Oh. Kaya, may awit tayo sa ating Christian song sa mga bata na yung pamahiin. Mas pinaniwalaan ng mga tao ang aral ng demonyo at ng diablo kaysa sa ng Diyos. Okay ba mga kapatid? Alin ang mas matimbang sa atin? Pamahiin o sa ng Diyos? Sabi naman ng mga piso, Pastor, bakit nangyayari yung pamahiin? Kapatid, simple lang. Kasi, naniniwala ka sa doktrina ng diablo, kaya pangyayarihin niya yan para lalo kang maniwala. Ngayon, kung ikay Kristiyano, at ikaw ay balot ng kapangyarihan ng banal na dugong Pasok Kristo, walang ipagpo sa iyo yan. Hindi mo pinaniwalaan yan eh. Di ba napatuto ko sa inyo na ako ay lahi na mag-aanting? Yung lolo ko sa mother side ko mag-aanting. Lalo na sa father side ko, mas matindi lalo. Mag-aanting talaga, as in talagang, kumbaga, sinasaluduhan ng mga tao sa palit na kinatatakutan. Saka ba naman nakakita na yung wakwak, yung tawag sa Bisaya, aswang, narinig niyang humuhuli sa kalawakan, oh, sabay salita ng Latin at ituro niyang gano'n. Hindi naman niya nakikita yung pagbagsak tao. Matindi. Isa kong lolo, yung lawin, dadagit ng manok nun, nakita niya, nasabay ang turo. Pagbagsak, may uod. Hindi kwento ito ha. As in, totoo. Kasi may bait na ako eh. Nalalaman ko na kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Ako mismo, pinainom ng isang bote na kulay berde, ang bote, na halos puno ng tubig, pero may kulay puti, may kulay aso, may kulay dilaw, may kulay pula. Yung loob ng bote, pag kinalog mo ng ganun, lumalabo siya, naghahalo-halo yung mga kulay. Pero pag siya ay tumitingin ng ganun, naghiwa-hiwala yung kulay. Sabi sa akin lolo ko. Lolo ko sa aking mother side. Sabi, Noy, sabi niya, sama ka sa akin. Sama ako. Pagdating doon sa kaingin, may isang malaking tuon na banil, pinuka niya yung bote. Sabi niya, inom ka nito. Ha? Ano gagawin ko diyan? Inumin mo, lumag ako kayo sa lagok. Siyempre, lolo ko inom ako. Naku po, pag inom ko ganun, araw lang. Nadali na ako ng hindi na ako tinantanan ng trangkaso, lagi na akong may lagnat, lagi na akong may sakit, ano ba nangyayari sa akin? Panay naman pray yung father ko sa akin. Gagali ako, mga maya-maya, ito na naman, may sakit na naman ako. Natandaan ko lang, yun lang yung ininom ko. Sabi ko naman, ano po yung ininom ko? Para kontra yan sa barang. Kontra yan sa mga masama. Lalo ako nagkakasakit. Personal ko ng totoo ito, napatotoo sa buhay ko bilang isang kabataan. Now, hindi ko alam na yung pala ay may plano ang Diyos sa buhay ko. Dahil Kristiyano ako eh. Kumbaga mababaw lang. Mababaw lang pagka-Kristiyano ko, pagkagiging Kristiyano ko. Babes in Christ ako. Lumalaban yung Espiritu ng Diyos doon sa mga ininom kong galing sa demonyo. Kaya hindi ako tantanan ng sakit. Ngayon, ang ginawa ko, habang ako'y ganun ang buhay ko, siyempre, Christian ako eh. Yung bagong tipa ng Gideons, inubos kong basahin niya mula Matthew, pabalik-balik. Pagkatapos kong basa uli, ay wala na akong gagawin, kundi nakahikat, may sakit niya eh. Kaya basa ko ng basa. Namalayan ko na isang araw, na wala na lang yung mga sakit na yun. Namalayan ko na lang, na wala na yung mga sakit. Sabi ko, ganun pala yun. Doon ko na intindihan ang tungkol sa gawa ng diablo at ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya itong patutuong ito ay totoong nangyari sa buhay ko. Naranasan ko ako'y kaibiganin, engkanto. At gusto nila akong tawag doon, sumapi sa kanila, sa mga engkanto.
Hindi ko alam yung pader na malaki doon sa aming lupain. Yung pala ay syudad nila. Nakita ko ang loob ng pader na yun. Magandang bahay. Puro mga bubog ang mga dingding ng building nila. Samantalang pader yun na ba to? So kaya ako yung tawag nila ngayon, pag narinig kong kwentuhan ng mga tao na engkanto, hindi bago sa akin yan. Naranasan ko eh. Kaso nga lang, hindi ako nabihag kasi nga, may espiritu na nandiyo sa akin. Kaya hindi nila ako kaya. Yun nga lang, talagang natuliro ang isip ko. Pagkagising ko ng umaga, sabi ko, ano nangyari sa akin? Ba't ganito? Totoo ba yun? Galit na galit sila sa akin. Kasi yung mga ibon doon, alaga daw nila, pinagpapatay ko raw, pinapalapati ko, tinagawa, gano'n, kasi hindi pa ako sunod mga agad. Hindi pa ako sa amin yung galit na galit sila. Kasi mga alaga pa nila yun. Yung mga musang, yung mga ano, yung pala yung mga alaga ng mga hayop, mga engkanto. So, kasama sa mga herses yan eh. Mga kwentong, mga devil's doctrine. So mga kapatid, sa araw na to, bilang Kristiyano, ano na ang ating pong pakiramdam? Pagka atin pong narinig ang tungkol sa mga bagay na hindi nakabase sa banal na kasulatan. Gaya halimbawa ng pamahain. Tanong, hanggang ngayon pa ba kapatid, believe ka pa rin ba sa pamahain? Ano ang sagot mo? Hanggang ngayon pa rin ba? Believe ka pa rin sa anting-anting? Swerte nga ako, kasi yung lolo ko sa father side ko, bago siya mamatay, binigyan pa siya ng Diyos ng 25 years bago siya kunin ng Lord. Pero within 25 years, doon ko nakita ang lolo ko ito, mainis sa Panginoon. Yun yung sabi ko sa inyo, magkaanting na matindi. Nag-away silang sa lupa. Halimbawa, bakod dyan. Gusto ng kabila ay ilipat yung home ng lupa. Away sila tagaan sila. Ang problema, hindi niya kaya yung lolo ko. Kasi pagbunot lang niya ng itak ng gano'n, nasabayan ng ng orasyon, ng tawag. Hanggang doon lang siya, ganun lang, nanggigigil, hindi niya mabunot-bunot. Ginawa ng lolo ko, binunot ko ng itak at nagtataga. Hindi nga lang yung talim, kundi binaliktad yung itak, at yun ang pinagtataga niya doon sa kaaway niya kay Lolo Matyo. Batanggin yun eh. So magmula nung araw na yun, kinatakutan siya doon ng mga tao. Kasi kita nila ang personal eh, yung pangyayari yun. So, ibig sabihin, hindi siya basta-basta pagdating sa mga anting-anting. Lalo na yung kanyang pinsan si Lolo Pedring Rabino. Pinsan yung buo yun. Lolo ko rin. Naglalakad si Baba ng tubig. Ang daming istorya eh. Tungkol sa mga bagay anting-anting na yan eh. Tagain mo, tutungtong doon sa ibabaw ng itak mo. Barilin mo. Akala mo tinamaan, pala yung kahoy na saging. Nagtatawa doon sa kabila. Ang tingin mo siya yun. Kahoy pala na saging. Nilagay na. Pero kahit isa, sa mga alam nila, walang tinuro sa aming mga apo. Naging Christian eh. Binigyan siya ng Diyos ng 25 years bago kunin ng Lord. Pero, ni isang agimat, hindi kami binigyan. Dahil alam niya na hindi sa Diyos. Sa halip, ang ipinamana niya sa amin ng mga apo ay ang pananampalataya. At ako ay nabuhay sa himala. Kung yung lolo ko, 9 na taon, bedridden, dahil hindi siya mapagaling ng kanyang mga kaibigang antingan, pati mismo siya sa kanyang anting-anting, hindi sa kanyang pagalingin. Simpleng panalangin lang ng pastor. Hindi pa pinatungan siya ng kamay, kundi sa church nag-pray. Ipinag-pray siya. Yung papa ko at saka yung tiyahin ko ang siyang pumunta sa church para ipanalangin kasi nga hindi na siya makabangon eh. Saka pa siya gumaling sa loob ng 9 na taong paghihirap niya. Kaya magmula nang siya ay nakatuklas sa katotohanan at naging mananampalataya,
Hindi niya tinuro ni isa sa kanyang mga alam sa amin, sa mga orasyon. Walang tinuruan sa amin. Pati sa mga anak niya, wala. Kasi alam niya, hindi sa Diyos. Ang matindi ka nito nung namatay na, dinilitin namin. After 10 years, namatay yung bunsong kapatid. Si Lolo Dodoy. Ay, para makatipid, doon na lang siniping sa kanyang nitso. Wow. Nung hinuhukay namin, yung lolo ko, itong bungong ganito, buo. Pati itong buhok na to, hindi nalagas. Itong balat itong buo. Pero yung laman ng bungo, walang laman. Pero buo, hanggang dito sa liig, yung balat, itong buhok, hindi nalalagas. Kahit hawakan mo ganun, nabibit-bit mo ang kanyang bungo, kapit na kapit yung buhok. Anong meron? Nag-isip ako doon. Sabi ko doon sa papa ko, ano meron kaya para rito sa ni Lolo Bungo? Yan yung talab ng kanyang orasyon na sa ulado niya. Matindi. Pero Christian yun bago siya namatay. Pero tumalab pa rin sa kanyang katawan yung kanyang mga anting o mga orasyon. Mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Kung sino man sa inyo naniwala tungkol sa mga bagay na yan, tigilan mo na kapatid. Alam niyo bang nakakalungkot ako may nakasama akong 2 pastor? Nung ako binata pa at itong may asawa na ako, mayroon akong pastor na kasama na bakit ako itong sinturon dyan kapal? Naku po, nung naliligo na kami sa ilog, tinubad. Alam niyo ko puno ng mga bato-bato. May kulay berde, may kulay pula, kung ano may mga hugis mga bato. Sabi ko, pastor, ba't ano yan? Agimat. Sabi. Hirap. Pastor kami pare-parehas. Binata nga lang ako pa, wala pa ako, hindi pa kami ni Mrs. Pambihirang pastor ito, talaga papatayin ka talaga niya. Pag nagpipret sa labas, tapos binabastos mo siya, huwag kang aasa na ikaw ay magbubuhay. At papatayin ka talaga niya. Ganun talaga siya. Pastor yun Isa pa, may isang pastor ko na kasama. Sa Sunny Brook pa kami nakatira. Eto na tayo. Doon tayo sa Alima, ang church. May nakasama din akong pastor. Naku po, puno ng libre ito. Yung kanyang bayawang ito, bakit may mga liit na papel na nakabilot na ganyan? Ano ba pastor yung mga nasa yung bayawang na yan? Ano ba yan? Sabi niya, alam mo pastor, ito, lapat niya sa akin wala siyang kaduda-duda na binuklat niya ganun Ama, nakasulat po orasyon. Sabi mo, hindi. Sabi ko, pastor, yung lolo ko, ba't hindi pa kako sa alam mo? Isang librito sa ulo niyo lahat yun. Pero namatay siya. Hindi pinamana sa amin yung mga orasyon niya. Pastor, hindi totoo yan. Hindi yan sa Diyos. Nagalit? Galit sa akin? Baka sa inyo mga kapatid, meron pang ganun ng Kristiyano. Kung sino mo nang nakakakita ng video ito at nakikinig, kapatid, winawarningan kita. Huwag kang makinig sa devil's doctrine and seducing evil spirits. Hindi sa Diyos yan. Pupunta ka na impyerno pag hindi mo nabago ang buhay mo. Ngayon pa lang kapatid, binibigyan tayo ng Diyos ng tsansa at pribileo para makilala ang ating Panginoon. Amen ba mga kapatid? Magbago tayo sa sistema ng buhay at para maiwasan natin, impyerno ay totoo, hindi lugar na kwento, kundi totoong lugar. Para maiwasan mo to, ngayon pa lang, ikaw ay sumuko ng buong buhay mo sa Panginoon Kristo. Tanggapin mo ang Panginoon Kristo bilang sarili tagapagligtas upang masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi kung hindi nasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, maniwala ka sa hindi. Ikaw ay pupunta sa impyerno. Okay, tayo po lahat isang biling tumindig at tayo manalangin. Glory be to God. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos, sa araw na ito. Sa iyong kabutihan. Sa iyong katapangan. Sa maraming bagay pong ginagawa niyo sa buhay namin bilang mga nagpapala. Dati, Panginoon, kami kaaway ninyo sapagkat ang aming buhay ay puro na lang laban sa iyong kalooban. Namumuhay kami ayon sa prinsipe ng sanlibutan ito, na Diyos ng sanlibutan, wala iba kundi si Satanas. Yung gusto niya, yun aming ginagawa. So, but ito ngayon, kami yung binago. Kaya, Panginoon, maraming po salamat. Kung mayroon man pong nakikinig at nanonood sa live streaming na to, na ganun pa rin ang buhay nila. Magpasalamat sila sa iyo, O Diyos, sapagkat binibigyan sila ng tsansa upang baguhin ang buhay
at kayo ang isang ipamuhay ng buong buo. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Nawa po yung mga nais tumanggap sa inyo, giyagisin sila ng Banal na Espiritu upang sila ay tumanggap sa iyo at magsisi sa kanilang kasalanan upang masulat din ang kanilang pangalan sa kalatang buhay. Salamat sa iyo o Diyos sa araw. Sa iyo lahat ng karangalan, kapangyarihan, paghari mo pa kailanman. Ito po ang dalangin na ipasalamat. Sa tayong pangalan niyo po ay Pastor Kristo. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah.